So yan, balik tayo doon sa isang bagay na nakalimutan kong gawin, nakaligtaan at muntik na magdelikado na hindi ako makapag-practicum, and as a result nun, kung hindi ako makapag-practicum, hindi rin ako gagraduate. So guys, delikado tong makalimutan, kaya wag niyo akong tularan. Hi guys! Welcome back to our channel. So ngayon, medyo nakaayos tayo papunta sa school, no? Kasi meron tayong open house na pupuntahan sa one of the biggest law firms here in Calgary. So that's Blake Castles and Graydon LLP. So marami na rin tayong na-attendang practicum in the other law firms, and this one will be the last. And yun, explain ko later on bakit ba kami pupunta at magkakaroon ng practicum in our program. Ayan, matindi ang sikat ng haring araw. It's 7 degrees and mamaya pag uwi ako, 6 PM yon. So nasa 7 to 6 degrees yan. Kaya iniisip ko, since maganda yung weather ngayon, hindi na ako magdadagdag ng another layer, like a jacket. Kasi nga parang hindi babagay kapag nagdagdag pa ako. Kasi ang requirement na attire namin for the open house is formal attire, formal business. So yan, naka-slacks tayo and we have to wear yung black shoes. Yan, ito yung black shoes natin that we have to wear. Kaya good luck sa akin sa madadaanan ko na mga namumuong yelo, no? Pero kakayanin naman yan kasi nga may iba pa nga akong classmates na naka-heels, guys. Parang hindi ko maisip paano nila carry yun, naka-heels yun, and matindi yung snow pa last time, ha. So yun yung sinuot nila nung umattend kami last week. But yeah, kakayanin yan, taga Calgary tayo eh. Kasi for the past few open houses, ang ginagamit ko yung black boots ko. Hindi naman halata na winter boots yun kasi sort of black din talaga yun. So yan, alis na tayo in a while. Ayan guys, nakalabas tayo ng ganito lang. Nag-add pa ako ng shawl pero hindi na need. Nilagay ko lang in case the weather changes. Alam nyo naman dito sa Calgary. Pero yan, kayang-kaya na ng blazer lang. Tapos slacks. And then, eto, maputik. And then, nakaano tayo black shoes. Ayoko na rin kasi magdala ng winter boots. Ang hassle kaya. So, ingat na lang kapag tatawid tayo. Yan. So, super ganda ng weather. Kaya samantalin ko na yung ganitong outfit, di ba? Lalo na required din naman. Ayan, ito, tinan nyo. Ang basa ng daan. So, kapag sunod-sunod na rin kasi yung init na nangyayari sa araw, ganyan. Magme-melt na talaga yung snow. Ito ang medyo malalim. So, hanap tayo. Struggle is real na naman. Pero kaya. Sus, para yan lang, 'di ba? Yan. So, mabalik tayo. Ano nga ba ang practicum? So, yung practicum namin, it's part of the program ng Legal Assistant Diploma program ng SAIT. So, imbes na matatapos kami, for example, lang April, kasi yun na yung last sem ko, madadagdagan kami ng 1 month or 4 weeks unpaid practicum sa law firm o kaya sa courthouse dito sa Calgary. Yan, pero kung yung iba kasi may connection, for example, sa Edmonton or sa Vancouver, so pwede sila magpa-approve. Yun. Pero since tayo naman ay nasa Calgary lang, yan, dito tayo mag-apply sa mga law firms here in Calgary. So bago yung open house natin this afternoon, 4:30 yon, may class pa kami ng 2 to 4 sa SAIT. Ayan. So again, yung practicum nga pala namin, it's unpaid ha. Wala kaming bayad. Although may mga alam akong schools na pag practicum ng
students nila, it's gonna be paid. And syempre, iba-iba naman tayo ng terms and ng rules. So sa amin, it's unpaid for 4 weeks. Yan, parang okay na nga, matapos lang, 'di ba? So final 4 weeks naman na 'yon. So yung open house na pupuntahan pala natin, it's gonna be like Blake and Casos, the law firm, providing us information about their firm, and ililay daw nila yung mga experiences na magiging namin, yung knowledge. So kapag nagandahan kami, yun yung apply namin for the practicum. So yan, antayin na muna tayo ng bus dito sa bus stop. Nandito na tayo sa SAPE and we arrived 30 minutes early sa class natin. So dadaan muna ako ng library to upload some materials. Yan, bago yung class. So hanap tayo ng slot. Puno ngayon na. Dito yata sa dulo. Yes. Ngayon, wala tayong upuan. Dito tayo sa nakatayo. Yan. Na computer. I just need to upload something. A few inches later. So yan, tapos na ang aming class and ito yung mga classmates ko. So papunta kami sa open house. Sabay-sabay kami pupunta sa train. Hi, say hi. Hi, video to the vlog. Matt, Rosanna. Hello. Say hi. Hi. Doing the vlog. So, yan, lakad muna kami papuntang train station. Alam niyo naman kahit ano, ganito ang outfit. Tingnan nyo naman, di ba? Tiniis din nila maglakad. May mga heels pa yung iba. Kahit yung ibang dinadaanan namin may snow. Kasi tolerable naman na ngayon. Eh, ang ganda ng weather. Yes, I like it. Yeah. I can take this all day. Yeah, parang ano lang, Baguio feels, no? Kayang-kaya. Tingnan nyo naman yung suot namin. Actually, after Wala na to. after minus 50, Oh, mainit ng... it feels like when you're going to positive like 5, it looks like a heat wave already. Heat wave daw. Yan, waiting for the train now. Look for my classmates. Ursuya, say hi. I'm gonna introduce my classmates to my vlog. So, di ba ang gaganda na? They all look awesome. Yeah, ready to start working at the corporate world. Daniel? So, to perfect or to complement his attire, wearing shades, right? Yeah, Louis And this is LV. Can you see that? Yeah. Right. My model. Okay. We're inside TD Core. Core. And we're searching for the law firm. Right? So, hindi na tayo maliligaw dahil marami tayong mga taga-waste, mag-waste para sa iyo. So, akyat na tayo ng elevator dahil we're going to the 35th floor. Ayan. So,
mataas-taas tong building na to. Yes naman. Anong building to? Bankers? Bankers Hall. Yan. So marami dito mga law firm, mga corporate offices. Kaya super taas na itong building na to. Oh, yes. Hindi pa naman tayo late. We still have 4 minutes. Kasi nag-guilty pa ang lolo mo. Pero gutom na kami. Na-stress kami sa last na Subject. course namin. Guys, hindi madali ang aming subject. Oh yes. Stress ang lolo't lola. Grabe. Yan. So, tingnan natin tong law firm, Blake and Castles. Ayan, Blake's. So, hindi to yung sa food. Oh, may wine, no? Sparkling water. Meron syempre pa-food kapag nagpapa-open house. Yeah. So, patayin ko na muna to. Several song-filled hours later. So, ayan guys, nakauwi na tayo ng bahay. And kasama na natin si Zion. Yay! Sobrang ganda ng experience namin dun sa firm na may open house kanina. So, Blake's is one of the big law firms dito sa Calgary and we were able to gain knowledge and ano ba yung mga pwede naming i-anticipate na learnings with that 4-week practicum. Yan. And siya nga pala since 6 p.m. natapos yung aming practicum, ito si Alvin nagmamadali. Siya naman ang paali. So ano lang kami, lagare, palitan. Kasi kailangan laging may maiiwan kay Zion. Yun ang maganda guys sa company namin, pwede akong Malate. malate. Hindi naman malate, baga i-offset ko siya sa ibang araw. So, pumasok na pala siya ng 1 Sunday. hour ahead nung Sunday kasi nagsabi na ako na mauuwi ako ng gabi ngayong Wednesday. Yeah. So, yan, para ma-accommodate nga yung aming open house or activity. Sige, bye-bye. Bye! Ako. So, alis na si Daddy. Bye-bye. Say bye-bye. Off na naman natin guys bukas, no? So, mahaba-haba na naman yung bakasyon natin. Grabe, parang ang bilis. Ang bilis, Kakapahinga mo lang Parang kaka-vlog ko lang nung nakaraan, sabi ko papasok ako nung Sunday night. Tapos ngayon, last night na naman. Wow, iba ka boy. Siyempre, bukas ito, bye. Bye! Bye-bye. Bye-bye. Kasi yan si Alvin yung work niya 4 days. Yan. Kaya feel niya mabilis ang daloy ng panahon. Kasi 10 hours a day yung work niya. So, yan. Anyway, grabe nakakapagod din yung araw na to dahil may klase and then afterwards, umattend tayo ng open house. So, siya nga pala, no, in relation to this practicum, ito na, may i-reveal akong pagkakamali somehow or nalimutan gawin. And wag nyo akong tutularan dito, guys, kasi naging delikado din na muntik na akong hindi makapag-practicum. Ayan. So, kumakanta muna ng ABC to si Zion. Quiet muna. Quiet. O, sige, sing na muna. Sige, game. A, B, C, D, E, F, G, H, N, O, P, R, S, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time, won't you with me? Yay! Alright! So yan, balik tayo doon sa isang bagay na nakalimutan kong gawin, nakaligtaan at muntik na magdelikado na hindi ako makapag-practicum. And as a result nun, kung hindi ako makakapag-practicum, hindi rin ako gagraduate. So guys, delikado tong makalimutan, kaya wag niyo akong tularan. So, as I've mentioned in my vlogs before na, I went here as an international student. Supposedly, I'll be taking up business administration. But, yeah, on the last minute, first day na, naka-attend na ako ng first day sa business administration, they emailed me asking me if I am interested to take the legal assistant diploma since in getting the letter of acceptance sa SAIT, we are able to choose 2 courses or 2 programs of our interest. And then yun na nga, since inaccept ko yung offer ng SAIT na from business administration, nag-switch na ako sa legal assistant diploma, I thought that's okay na. Wala na akong kailangan gawin. Kaya lang, I failed to check on the program, yung difference niya sa business administration. So, ito na nga, ang legal assistant diploma program pala kasi, it has a practicum. So, walang practicum kasi sa
business administration. So when I landed sa Vancouver, ang nai-release lang sa akin and na-apply ko syempre is for study permit. Yan, yun lang yung isang document na naibigay sa akin. And since dito na ako nag-change ng course inside Canada to legal assistant, yung program pala na legal assistant dito sa SAIT ay nagre-require ng co-op work permit. So it is a kind of work permit that should allow us to do the practicum. Kasi nga mag-work kami sa law firm for 4 weeks, so it needs to have a work permit. And since part yun ng curriculum ng SAIT, ang tawag doon ay co-op. And it's gonna be unpaid. Kaya lang syempre, due to excitement din, since feel ko kasi mas gusto ko naman talaga yung legal assistant diploma program kaysa sa business ad kasi it is more related to my past education and profession. Yan, naging lenient na ako, nakampante na ako, na akala ko okay na lahat. So, yun pala, last minute, kailangan ko kumuha ng work permit. And I have none. Yan, November ko, na-realize na kailangan ko pala ng work permit when my instructor or yung practicum coordinator is already discussing the requirements of our practicum. And yun nga, wala akong co-op work permit, guys. So, paano ako magpa-practicum ng April, which is kanas ng last week ng April to whole month ng May, kung wala akong co-op work permit. So, it's a dangerous setup or situation sa akin. So, nagpanic ako noon, guys. November 8 ko nalaman. So, maraming ganap noon. Uuwi sila ng Philippines. Inaasikaso ko lahat ng mga documents nila. Pero may nakalimutan pala akong asikasuhin on my part, which is wala akong work permit aside sa study permit. So, guys, lalo na sa mga nagsiswitch ng programs inside Canada, i-check nyo yung program if that other program would require you another kind of permit. So yun guys, grabe, nagmadali ako, nakipag-usap ako sa International Student Advising ng department ko and asking for the steps that I should do. Nag-worry din ako, baka kailangan ko ng medical kasi may nababasa ako sa research ko na dapat may medical daw, pero yun pala, buti na lang when I talk to that international student advisor, hindi naman daw kailangan ng medical unless magfo-fall ako sa mga stated profession. So, hindi naman kasama doon yung pagiging legal assistant. So, yon after ko makausap yung international student advisor, they provided me with that letter proving that I need a work permit as part of the curriculum ng legal assistant diploma program. So, yan, I immediately created an application under my GCK account. Yan, dali-dali. So, inaral ko yung materials na binigay sa akin ng advisor ko, ano ba yung mga i-fill up ko sa mga questions doon, and ano yung need ko i-attach. Buti na lang wala nga yung part ng medical. I just filled up certain questions there, and then para marilisan ako ng co-op work permit. And ang worry ko pa doon kasi when I check the timeline, kailan nila ako mabibigyan ng result or ng work permit, ay 4 months pa, guys. Nag-apply ako ng November 8. And then when I counted that, December, January, February, March, sabi ko, pag hindi ako mabot ng April, baka hindi ako makapag-practicum. So, panic na ako, pero sabi ko, kailangan ko na gawin kasi late ko na rin ni-realize, and yun ang pagkakamali or lapse ko sa part ko. So, I submitted that November 8, and yan, gladly, after just 1 month, na-receive ko na yung work permit ko sa mailbox ko, and it's already approved. Siya nga pala, guys, when I applied for this co-op work permit, wala tong payment. So, $0 Canadian yung binayaran ko. So, buti na lang. And this is the co-op work permit. Ayan. Meron lang mga details dito na hindi ko masya-show. Yan. So, this is similar to your study permit. So, yan. Ito yun. So, kaya ito naka-fold kasi naka-mail lang to. And iniwan sa mailbox namin. So, yan guys, ang naging struggle ko nung November until December. Every day, every week, nag-aantay ako for the result of my application. Kasi nga, I will never have my practicum kung wala akong co-op work permit. So, it's really a challenging situation, no? Kaya dapat
tayo maging mindful sa lahat ng documents na kakailanganin natin. Kaya pwede ring makalimutan natin yung mga bagay-bagay, but syempre dapat presence of mind. Yan ang sinasabi ko sa sarili ko kasi ako ang nakalimot. 'Di ba? 3 sems ang nagdaan that I was not able to realize that I need a co-op work permit. So it's a very dangerous move, and I'm just thankful that in just 1 month I was able to get this work permit. So with this co-op work permit, ready na tayo mag-practicum by the end of April until May. Thank you Lord for blessing me na sobrang bilis ng action on my co-op work permit application. Hindi siya naging 4 months na stated doon sa website ng Immigration of Canada. So, ayun lang guys ang ating vlog for today. I think napahaba na dahil dito sa pagkwento ko ng aking nakalimutang importanteng document. So I hope nag-enjoy kayo sa ating video for today. If you have any questions, please feel free to comment down below. And if you have not yet subscribed sa ating channel, please do subscribe and click na rin the notification button para updated kayo sa aming latest uploads. Bye-bye. So guys, hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace. Peace!